A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to utilize the HLOOKUP function in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. First, mag-open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, mayroon na akong ready na data para hindi na tumagal o humaba pa ang ating tutorial na ito. Ang gagawin na lang natin ngayon ay mag-input na lang tayo ng amount dito sa ating lookup table para sa ating ebook, softbound paper at saka hardbound paper. So for example, ang price natin ng ebook ay nagkakahalaga siya ng 350 pesos. Ang ating softbound paper na libro ay nagkakahalaga ng 285 and the hardbound paper ay nagkakahalaga ng let's say 425 pesos. Okay, so itong tatlo na ito, yan ang lookup table natin para dito sa price na ito according to the type ng books natin. Okay, so dito sa paggamit ng HLOOKUP, madaling hindi na natin kailangan i-input ang price isa-isa. For example, ganito, ebook 350, 425, mas mapapadali ang ating paggawa gamit ang HLOOKUP, lalo na kapag napakarami ng data na ating paglalagyan. Okay, so kung paano gagawin ang HLOOKUP, ito ang formula na dapat nating tandaan. Okay, so ang formula natin ay HLOOKUP equal sign HLOOKUP followed by lookup value, comma, then lookup table, then comma, index number, and comma, approximate match, and close parentheses. Ang lookup value daw natin, according to the parameters, the lookup value is the value to search for in the first row of the table. And the lookup table is two or more rows of data that is sorted in ascending order. And the index number is the row number in the table from which the matching value must be returned. The first row is 1. And the approximate match, optional ho ito, sabi niya is false for exact match and true is approximate match. If omitted, true is the default. Now, so the lookup value natin, so ilalagay na natin dito sa price, equal sign, then HLOOKUP, then open parentheses, then what is the value, lookup value natin? So the lookup value natin ay itong type natin. So the column C, row 5 ang ating lookup value. Then followed by comma, then what is our table para lookup table. So the lookup table, sabi niya 2 or more rows of data that is sorted in ascending order. So ito yon. Ito ang ating maiging lookup table. So 2 or more. So 1, row 1, row 2. So dalawa. So okay siya. Pwede siya dito. So 2 rows ang gagamitin natin. Then followed by comma, index number. Ano ang index number natin? Sabi niya, the row number in the table from which matching value is must or value must be returned. So the first row is 1. So ito daw yung row 1 natin at ito yung pangalawang row. So ang gagamitin natin dito dahil price ang hinahanap, nasa row 2 tayo. So comma, lagay natin ang row. Then comma ulit. And approximate match natin is false for the exact match and true for approximate match. So ilalagay natin ang exact match na nakalagay doon. So ilalagay natin ay false.
then close parenthesis. Uulitin ko lang. HLOOKUP equal sign HLOOKUP. Our value, lookup value is C5. Ito yun. Then, our lookup in table is from B1 hanggang dito sa D2. And our index number ay nasa row 2. Ito yun. And our approximate match will be false dahil gusto natin ay exact match mismo ang ilalagay. Then pag press natin ng enter, ang lalabas niya ay 350 because the ebook, ang ebook natin, ang amount ng ebook ay 350 ang nilagay natin. Now, pag inassign natin sa lahat, kaya nag-NA siya kasi hindi natin nilock yung ating lookup value and from B2 ay B1 hanggang D2. So, uulitin lang natin itong formula natin. So, itong B1, lagyan lang natin ng $sign, then $sign, and D2, lagyan lang natin ng $sign and $sign. Yan. So, ang nangyari is C5, $sign B, $sign 1 to $sign D, $sign 2. No? Then press enter natin. Pag dinrag natin siya or just copy and paste, mapapansin nyo nagkaroon na ng price sa ating mga documents. So lakihan ko lang siya into 12. So ganyan lang po kadali gamitin ang ating HLOOKUP function dito sa Microsoft Excel. Mas mapapabilis ang ating paggawa ng data if gagamitan natin siya ng HLOOKUP, especially kung napakaraming records or data ang ginagawa natin. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito, at sa susunod na video tutorials ilalabas ko naman kung paano ko pagsasamahin ang HLOOKUP at saka VLOOKUP sa isang formula. So maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa channel ko at sa mga tutorial video ko. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.